Ayan po mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat at narito na naman po ako upang magbabalik at may ihahatid na mga panibagong mensahe sa inyo. Ayan, kamustahin naman natin mga kapatid kung ano nga ba yung mga nangyayari ngayon sa mga taong umaapi sa inyo. Ayan. At bago po ako magsimula ay binabati ko po kayo ng magandang gabi sa inyong lahat, sa mga sulit kong subscriber, sa mga nakakapanood ng aking mga reading. Ayan. Binabati ko po kayo ng magandang gabi saan man kayo sulok ng mundo ngayon naroroon. Yan, naway dumami pa po at tulungan ninyo akong maparami ang aking subscribers at saka followers sa aking Facebook page, sa aking YouTube channel mga kapatid. Kamustahin natin yung mga taong ito, kung ano na nga ba yung nangyayari sa mga taong ito. Yan. Cut tayo ng 3. Yan. Tignan natin kung ano nga ba yung mga nangyayari sa mga taong ito. Kukuha tayo mga kapatid ng 13 baraha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 baraha. Ano nga ba yung mga nangyayari sa kanila? Ito yung unang baraha mga kapatid. Yung nangyayari sa kanila mga kapatid ay lagi itong humihiling sa inyo, humihiling sa ating Panginoon o nananalangin na naway kayo ay magkaayos kayong dalawa o sino man ang iyong nakaalitan, nakaaway, o di kaya hindi kayo napagkaunawaan ng taong ito. Lagi na itong pinapanalangin, siguro na konsensya ito, maaring siniraan ka, ginawan ka ng masama, tsaka napagtanto niya siguro na mali ang kanyang ginawa kasi natauhan ka dito mga kapatid pinakisamahan mo sila ng maayos tapos tinrato ka nila na parang isang kalaban kahit wala ka namang ay pinakita sa kanila na masama. Ito yung nila, na nananalangin sila na isang araw o di kaya bukas o susunod na mga panahon ay magkaayos kayo nito ng mga taong umaapi sa inyo. Yan, nananalangin ito mga kapatid na sana magkaayos kayo. Ayan. One day mga kapatid, itong taong ito ay makakasalubong mo, yung taong umapi sa iyo o umagrabyado. Makakasalubong mo ito o baka sakaling ikaw ay pansinin, kausapin ka ng masinsinan o di kaya humingi siya ng dispensa o patawad sa iyo. Kasi once na magkasalubong kayo nito, titignan ka nito, nasa sa iyo na kung papansin mo siya o hindi, dahil nakapag-isip-isip itong taong ito, parang nagdadalawang isip kung papansinin ka o hindi. Yan, the Chariot mga kapatid. Yan. The Empress mga kapatid. Kasi dito mga kapatid, kahit anong nila sa iyo, kahit anong paninira nila sa iyo, wala silang laban sa iyo mga kapatid, sapagkat ikaw naman dito ay wala kang ginawang masama sa kanila. Yan, siguro meron din naman siguro na nanira ka rin sa kanila kasi parang gumanti ka na rin lang sa kanila, pero yung mga sinasabi mo ay merong katotohanan. Ang sa kanila kasi yung mga pinagsasabi nila o pinagsusumbong ng mga taong umaapi sa iyo ay walang katotohanan. Hindi totoo, haka-haka lang, imahinasyon lang nila. Pero nung ikaw ay siguro ka rin siguro, parang hindi naman sa sinasabing nanira, sinabi mo lang yung katotohanan na ganun ang ugali nila. Pero yung sinasabi mo may katotohanan mga kapatid. Yan, may katotohanan. Kaya ganun, nakapag-isip-isip itong taong ito na mali ang kanyang ginawa.
Kalimitan kasi mga kapatid, 9 of cups, ito yung mga taong umaapi sa inyo. Kasi ang tingin kasi nila sa iyo mga kapatid ay marami ka na kasing napatunayan. Yan, kaya inapi-api ka, inaaway ka, o di kaya ginawan ka ng masama. Ikaw dito ay kasi dito mga kapatid, parang maganda na yung takbo ng buhay mo dito mga kapatid. Ayan na yung 9 of cups, opportunities, trabaho mo, maganda ang karir mo. Ito yung ano nila, kaya inapi ka nila, iniinsulto. Ito yung ano nila. Pero ikaw lang dito, stay calm ka lang, kalma ka lang dito. Hindi ka nagpapakita ng hindi mo sila binabastos, hinahayaan mo na lang. Ikaw ay dito ay nagpapakumbaba mga kapatid, hindi mo na sila pinapansin. Kasi pag pinansin mo ito at kayo magbangayan ito ay talagang hahantong lang kayo sa hindi pagkakaunawaan, lalo't lalo na kung yung nakasagutan mo ay mataas din ang pride o nagmamagaling din. Yan. Ito, nalulungkot sila mga kapatid, nalulungkot sila sa ginawa nila sa inyo. Yan, maaring pinagkaisahan ka dito ng mga taong ito. Yan, meron ditong iba-iba yung mga emosyon na nakikita ko dito sa barahang ito. Meron ditong pinagkaisahan ka sa iyong posisyon, meron ditong pinagkaisahan ka sa ng iyong mga kaibigan, pinagkaisahan ka ng iyong mga katrabaho, pinagkaisahan ka ng iyong mga kamag-anak o di kaya mga taong malapit sa iyo. Yan, meron dito mga kapatid na ano talaga, sila dito ay meron ditong hindi nakokonsensya, meron ditong na ano sila, nalulungkot sa mga pinagagawa nila sa inyo. Meron ditong hindi na nila maitago yung kanilang bigat na nararamdaman, parang nakukonsensya sila sa ginawa sa iyo. Yan, dito mga kapatid, talagang pinagkaisahan ka ng mga taong ito, ng mga taong umaapi sa inyo. Yan, kasi hindi mo sila pinansin, pinabayaan mo na lang, pinaubaya mo na lang sa ating Panginoon. Yan, kaya dito kasi may nakikita ako ditong posisyon trabaho, karir, di kaya kung ano mang uri dito, basta may nakikita akong pinagkaisahan dito. May nalulungkot sa kanilang ginawa, may nagsisisi, meron ding nakakapag-isip-isip sila sa 5 of Swords. Yan, yan, itong the Moon. Ang ano dito sa barahang ito, o mensaheng ito, ang lumabas dito sa barahan na aking nasisense mga kapatid. Ang taong ito ay parang magpapakalayo-layo siguro, o di kaya iiwas ito sa inyo, itong taong ito, dahil may nakikita ko dito na siya ay papalayo sa isang lugar na yan. Maring siguro katrabaho mo ito, siguro dahil sa ginawa niya sa iyo na hindi maganda o siniraan ka nito, maring magre-resign ito sa trabaho ninyo, maring lilipat ng trabaho, maring magpapalipat siya kung saan siya saan siya i-assign sa kanyang trabaho, maring sa kumpanya o kung saan man. Maaring iiwas ito o di kaya magpakalayo-layo dahil sa ginawa niyang kasalanan sa inyo. Kasi merong ditong nakukonsensya sa ginawa niya sa iyo, nakukonsensya. Kasi pag lumapit ito sa iyo, parang nagdadalawang isip siya kung siya ba ay papansinin mo o mai-ignore ka, dahil parang hindi mo matanggap yung ginawa nila sa iyo dito mga kapatid. Ganyan yung mga tao na umapi sa iyo, kasi doon lang nila marirealize na mali yung pinagagawa nila kung saka ka na natauhan sa isang sitwasyon na sila rin mismo ang nagtulak bakit nag-iba ang iyong pakikitungo at pakikisama sa mga taong ito. Hindi nila masisisi kung ba't nagkaganyan kayo, dahil din sa mga taong hindi nila na-appreciate yung mga bagay-bagay na di nila pinahalagahan. Yan, doon na nila marirealize sa huli na mali pala ang pinagagagawa nila. Mas inuna kasi nila yung kapakanan nila,
sariling interes nila, kayabangan nila, na akala nila kaya pero hindi naman, diyan sila nagsisisi sa kanyang mga ginagawa. Yan. Kalimitan kasi maraming nangyayari yan mga kapatid sa totoo. Sa totoong buhay maraming nangyayaring ganyan. Yan. Siguro one time kung kayo ay magkakaayos nitong taong ito, maaaring gagaan muli at sana ang mensahe niya dito sa iyo ay sana bigyan mo pa siya ng isa pang pagkakataon na maibalik yung tiwala mo sa mga taong ito. Kasi gusto talaga ng taong ito na makipag-ayos sa iyo at ito'y nananalangin talaga na isang araw ay gusto niya makipag-ayos sa iyong taong ito. Pag kung sakaling makipag-ayos man kayo o di kaya pinatawad mo ito, yan, ang hinihiling ng taong ito, labis ang tuwa ng taong ito na ang gusto niya o ang hiling niya ay sana bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon para magtiwala ka muli sa kanya. Yan kasi mga kapatid, ang tiwala kasi mga kapatid ay mahirap ibigay kahit kanino. Ang tiwala kasi mga kapatid ay isang beses lang. Ang tiwala kasi mga kapatid ay mahirap kunin. Yan, pag sinira mo ang tiwala sa iyo ng isang tao, yan ay parang ay talaga mawawala na ng tiwala sa iyo. Kahit ano pang ipakita mo na mga magagandang effort mo sa taong ito, kung sira ng tiwala niya sa iyo, maaaring pakikinggan kanya pero hindi kanya paniniwalaan na. Yan. The full. Yan, ang mensahe. Gusto nito sa iyo mga kapatid, yung mga taong umapi sa iyo ay makipag-celebrate o makasama kanila o di kaya humingi ng tawad sa iyong itong mga taong ito. Meron din ditong nakikita ako na humingi ng tawad, meron ditong makikipag-ayos, meron din ditong parang ang paghingi nila ng tawad ay hindi talaga parang hindi totoo yung paghingi nila ng tawad. Parang meron din namang konting sama pa ng loob sa inyo itong mga taong ito. Gusto nito mga taong ito na magbanding kayo o gusto nilang pag-usapan yung mga bagay-bagay na hindi niyo napagkaunawaan dati na gusto nilang ayusin. Yan. Ito yung mga gusto nilang mangyari sa dasan. Yan, na maibalik yung dating saya ninyo, samahan, pagkakaibigan. Ito yung gusto nila. Pero parang ang nakikita ko dito, parang ikaw dito yung umadyas, lumayo ka. Kasi malalaman mo rin yan mga kapatid, masisense mo rin yan kung ang vibe ng tao kung mabigat ay talagang hindi ka komportable, pero pag yan ay magaan sa kalooban mo ay komportable ka na ano naman yan mga kapatid, sa kalooban mo naman yan. Ikaw rin na makakaramdam yan kung totoo yung paghingi niya ng tawad sa iyo o plastikan lang. Ayan. Gusto talaga nitong makipag sa iyo, makipag the two of cups. Gusto nilang nito makipag-usap sa iyo ng mga taong umapi sa iyo. Kumprontahin ka, humingi ng tawad. Nakikita ko dito ay talagang may mga may mga iba ko nakita dito, may mga nagsisisi. Mayroon ding ibang napipilitan lang na makipag-ayos sa iyo. Yan. Pero kung hihingi naman ng tawad sa inyo mga kapatid ang isang tao, ito lang masasabi ko, pag humingi ng tawad, malalaman mo naman yan kung totoo ang paghingi niya ng tawad o di kaya hindi. Yan. Pag humingi ng tawad, patawarin ninyo. Kung ang Panginoon nga ay nagpapatawad, tayo pa kayang tao lang. Patawarin ninyo mga kapatid. Pero pag alam nyong may lamat na, tulad ng baso mga kapatid, pag ang baso po ay nabasag, yung buong baso, pag yan ay nabasag, nagkakaroon ng lamat yan. Kahit ayusin mo para maibalik sa dati yan, hindi na maibabalik yan mga kapatid. Yan. Kumbaga, pwede mo siyang patawarin, pero mag-set ka ng boundary mga kapatid. Yan. Sinira ka na nung una, may posibilidad mga kapatid, pag kayo ay hindi ulit nagkaunawaan yan ng pangalawang pagkakataon, may posibilidad ulit na sisirain ka ulit ng taong yan. Yan. Yan ang katotohanan dyan mga kapatid. Kaya maging maging mapagmatyag tayo sa mga tao. Ganon.
Hmm. Gusto talaga nila na di kaya mag-outing kayo ng mga taong umapi sa inyo. Mag-celebrate sila na kayo ay nagkabati o nagkaayos. Parang pag-celebrate nila. Nasa sa inyo naman ito mga kapatid, kung kayo ay ano ninyo, tanggapin niyo ang offer nila, nasa sa inyo naman po, dahil kayo po ang nagdidesisyon, hindi po ako. Yan. Kung masama po ang loob niyo sa taong yan, wag na po ninyong wag na po kayong kasundo kung masama lang din ang loob, kasi po wala din pong patutunguhan pag ganun mga kapatid. Ito talaga target meron dito akong nakitang ikaw talaga ang nito, punteriya nitong taong ito, dahil nakaano talaga siya ng pagkakasala sa iyo dito. Grabe yung ginawa niya sa iyo, na parang binagabag siya ng konsensya niya sa ginawa niyang hindi maganda. Ito mga kapatid, kung ano man yung mga taong umapi sa inyo, maaring ang dahilan nito ba't ka inapi ng mga taong ito, dahil may mga naiinggit sa iyo na mga bagay-bagay na meron ka na wala sa kanila. Maaring pinansyal o di kaya material na bagay, kung ano mang uri ng mga material na meron ka, ito yung kinainggitan nila, kaya ka inapi ng mga taong ito. Yung kalimitan kasi mga kapatid ay inggit talaga ang namumutawi sa tao ngayon. Ang tinatawag ito sa amin na mga utak talangka talaga. Yan, ang masasabi ko lang ay protektahan ninyo ang inyong sarili mga kapatid, dahil walang tutulong sa iyo. Hindi yan makakatulong yung mga mo, kundi kakampi mo mismo ang sarili mo dito. Yan. Yan. Ito talaga yung niya mga kapatid, two of wands, na maging kayo dito ay maging kayo dito magkaayos. Maaring tinitignan ka nito sa social media, o di kaya magme-message ito sa iyo, di kaya ito. Meron itong may nakikita ko dito na may nakikita ako dito na ini-stalk ka nito sa social media. Parang nagdadalawang isip siya na i-message ka o hindi, dahil maaring kung sakaling mag-message siya sa iyo, maaring i-ignore mo ang mga message ng taong ito. Yan, ito lang nakikita ako, i-ignore niya yung mga message ng taong ito. Yan, ang two of wands. Yan. Ito yung dahilan ng mga taong nangyayari sa mga taong ito. Yung mga nangyayari sa taong ito lang ang masasabi ko. Mayroon din akong nakikita ditong magpakalayo-layo. Meron ditong nakukonsensya. Meron itong nagsisisi. Meron itong nakakapag-isip-isip na makikipag-ayos sa iyo. Meron ditong gustong nananalangin na kayo ay makipag-ayos. Meron din ditong pag nagkasalubong kayo, kukumprontahin ka nitong taong ito at hihingi ng pasensya sa iyo yung mga taong umapi sa iyo. Yan. Kasi na-realize naman nila na wala ka namang ginawang sa kanila. Wala ka namang ginawang pangit sa kanila. Yan. Lahat naman siguro ng mabuti ay ipinakita mo, pero hindi lang nila na-appreciate. Yan. Yan mga kapatid ang mensahe ng mga kung ano yung mga tao, kung ano yung mga nangyayari sa mga taong umaapi sa inyo o sa iyo. Yan lang mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.